Mainit na balita. Sa International Court, marami pong dapat daanan bago sila makapag-exercise ng kanilang jurisdiction. Bago maaresto, dapat si Pangulong Duterte dapat dumaan muna sa tinatawag nilang competent judicial authority. Ibig sabihin, dapat dumaan sa korte natin. At hindi nangyari yun. Kaya po, doon pa lang, hindi na po legal yung pagka-arrest kay Pangulong Duterte. Bago pa man natin pag-usapan yung legality of the arrest, doon muna tayo sa jurisdiction. Kasi yung arrest number 2 na yun eh. Walang jurisdiction ng ICC. Wala. Wala. Ang simple po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Bansang China, nagbigay ng matinding babala sa International Criminal Court. Kaugnay nga sa di umano illegal na pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte sa kamay ng ICC ay naglabas nga ng matinding babala ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ayon sa pahayag ng kanilang Foreign Ministry spokesperson ay minomonitor di umano ng China ang mga pangyayari kaugnay sa insidenteng ito. Saad din nila na dapat ay sundin daw ng ICC ang mga tamang alituntunin kaugnay sa pagpapatupad nito sa batas at dapat ay huwag haluan ng pamumulitika at dobleng pamantayan. Matatanda ang kahit nasa gitna ng bangayan sa teritoryo ang Pilipinas at China ay nagawa pa rin ng dating Pangulong Duterte noon na magkaroon ng magandang relasyon sa kanila sa panahon ng panunungkulan nito. Ngayon nga't sinabi na ng China na binabantayan nila ang mga pangyayari kaugnay sa pag-aresto kay former President Duterte ay mukhang makakaasa pa din ang taong bayan na hindi basta-basta gagawa ng anumang hakbang ang International Criminal Court na maaaring maglagay sa kanila sa alanganin. Matatandaang nitong taon lang din ng patawan ni US President Donald Trump ng mabigat na parusa ang ICC dahil nga sa mga ginawang hakbang nito sa Israel na isang malapit na kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Dahil nga rito ay apektado ang kanilang operasyon dala ng limitasyon sa kanilang pananalapi at travel ban. Bagamat wala pang pinal na pahayag tungkol sa tunay na kalagayan ng dating Pangulong Duterte sa Netherlands ay patuloy pa rin na umaasa ang milyon-milyong Pilipino na nagmamahal sa kanya sa kanyang muling pagbabalik. Magandang araw po. Mga kapwa Pilipino, magandang araw po. Marami po kasing sabay-sabay na pumapasok ng mga katanungan sa amin. So kami po ay nagtutulong-tulong para magbigay ng liwanag sa mga basics, legal basics ng mga nangyari. Susubukan ko po sa abot ng aking makakaya na sagutin ang mga katanungan ninyo. Sa kabila po ng ating pagkalumo, nais ko lang po ipailala sa atin lahat ang ating responsibilidad na manatiling informed, no, na sumasabay sa agos ng impormasyon at bagamat walang iisang tao ang may alam ng lahat ng sagot sa inyong katanungan, sa palagay ko po, kung kami ay mag-aambagan ng aming mga karunungan, masasagot po natin lahat ng ating mga katanungan. Disclaimer lang po, hindi naman kami lahat kasali dun sa private na mga plane pa uwi nung nila Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo magfo-focus ngayon dun sa mga specific na kaganapan. Mas alam po yan nila Pangulong Duterte at nila Senator Bongo, no? Pero kami po dun sa legal team ng PDP, maaari ko po ibahagi sa inyo kahit paano yung mga pagpapaliwanag tungkol dun sa mga legal aspect nung nangyari. So ang unang laging tanong, kung legal yung arrest kay Pangulong Duterte. At marami na rin nakapagsagot niyan. Pero pwede naman nating ulit-ulitin para siguradong malinaw sa lahat. Hindi. Hindi po legal yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. It was not legal. So, simulan po natin sa basics, no? Ang iba po ang domestic law sa international law. Diyan po tayo
sa lawyer, madali ang topic yan, no? Pero sa karaniwang tao na hindi naman yan ng expertise, mahirap intindihin. Kasi ang tingin po natin na pare-pareho lang ang batas. Hindi po. Simulan po natin sa legal principle na par in parem non habet imperium. Okay? Ang ibig sabihin po ng par in parem, P-A-R-I-N-P-A-R. Okay? E-M. Hanapin nyo yung par in parem na concept sa Google. Ang ibig po sabihin yun, na ang lahat po ng sovereign nations ay magkakapantay. At hindi tayo pwedeng maghari-harian over another nation. 'Di ba? Kasi pananakop yun eh. So, bagamat merong mga ICC, no, yung korte na yan, ay hindi tulad ng local court that can compulsorily make you appear in court. Sa local pwede yun. Sa international court, marami pong dapat daanan bago sila makapag-exercise ng kanilang jurisdiction. So, nakita na po nating lahat. Kumalat na sa internet yung Article 59 ng Rome Statute. Kumalat na, napakalinaw, na yung bago maaresto, dapat si Pangulong Duterte, dapat dumaan muna sa tinatawag nilang competent judicial authority. Ibig sabihin, dapat dumaan sa korte natin. At hindi nangyari yun. Kaya po, doon pa lang, hindi na po legal yung pagka-arrest kay Pangulong Duterte. Hindi po legal. Okay. Pero ang tulad nga ng sinasabi ko sa mga ibang interview, bago pa man natin pag-usapan yung legality of the arrest, doon muna tayo sa jurisdiction. Kasi yung arrest number 2 na yun eh. Yung number 1, dapat simulat sa pool. Nagkasundo na dapat yung buong bayan. Ano mang kulay. Dapat nagkasundo na tayong lahat na hindi tayo papayag na mag-exercise ng jurisdiction ang ICC sa atin. Ang problema po, yung mga ibang political rivals nila Pangulong Duterte saw it as a convenient excuse to strip him of his power. Kasi he's so influential pa rin. To strip the Dutertes of their power. Walang jurisdiction ng ICC. Wala. Ang simple po. Maraming nalilito, uulitin ko. March 2018, nag-withdraw tayo. Ang sabi sa Rome Statute, kapag ang isang state party ay nag-withdraw, 1 year later mag-e-effect. So, March 2019, it took effect. At ang jurisdiction ng ICC, okay, ay nasimulan lang. Ito, nakalagay sa mismong batas. Nung dapat na i-refer na for investigation sa pre-trial chamber, okay, ng ICC. Which happened on September 2021, 2 years after our withdrawal. So, bakit may question pa sa jurisdiction? Alam nyo, kahit dilaw, pink, pula, asul, purple, orange, gray, kahit anong kulay po, sana naman po, no, magkaisa tayo na ipaglaban natin ang kasarilan natin. Okay? Nakalagay po yan sa sa Rome Statute mismo. Ito, basahin natin, ha? Ito, sa article, basahin nyo yung article 15 ng Rome Statute. No? Kayo na lang magbasa kasi baka maging boring naman ito. Nagsisimula kasi, yung prosecutor, inaaral muna. Wala pa yon. Hindi pa yun simula. Hindi pa nasisimulan.
Pag nakahanap si prosecutor ng reasonable basis, na parang sa atin yan, kumbaga yung probable cause, no? Pero dito ang term nila, if there is, yung si prosecutor concludes that there is reasonable basis to proceed with an investigation, he shall submit to the pre-trial chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. Okay? At nakalagay dito, doon ang commencement of the investigation. Okay? At yung commencement of the investigation, doon magkakaroon ng jurisdiction yung ICC over the case. Okay? Hindi nga, wala nga jurisdiction, kaya bago pa natin pag-usapan yung arrest, dapat malinaw na yan. Ngayon, hindi ko po hahabaan to dahil ayoko naman kayong, alam ko marami pa kayong mga sinasabayan na ibang mga balita. Kung may tanong din kayo, magtanong na po kayo. Ang sa akin po, ang kailangan pong maging malinaw sa atin, no, is pag nawawala ang mga isla natin, o yung pag may kumukuha ng ating mga yamang dagat na nasa ating exclusive economic zone, lahat po tayo nagkakaisa dyan na hindi na atin yan. Siguro yung iba nagtatalo kung ano pangalan ng West Philippine Sea, South China Sea, pero wala pong nagtatalo kung atin yan o hindi. Nagkakaisa tayo na atin yan. Atin ang i-easy natin. Atin ang mga isla dyan. Okay? Doon nagkakaisa tayo. Kailangan magkaisa rin tayo sa katotohanan na si PRRD, atin yan. Kahit kagalit nyo si PRRD, atin yan. Dito lilitisin yan. Kung galit ka kay PRRD, dapat sabihin mo, dito yan, amin yan. Isla namin yan, dagat namin yan, Duterte namin yan. Yun ang dapat malinaw. Kahit hindi ka kakampi kay Pangulong Duterte, dapat niyong sinasabi, atin siya. Okay? Kahit ano po ang paniniwala ninyo, huwag po kayo magpalinlang dun sa pag-politicize ng ibang party ngayon. Kasi ang pinakamasamang argument ngayon, yung sinasabing karma daw yan, kailangan daw mapanagutan niya, wala namang nagsasabing, hindi naman yun ang usapan kung pananagutan niya o hindi. Kung pananagutan niya man, dito dapat sa bayan nating Sinilangan. Okay. Next question, yung mga madadalas na question. Yung TRO, ano nangyari? No, yung TRO. Ang problema po sa TRO, lahat po ng mga provisional remedies na pinoprovide po ng ating korte, no, ay nagiging moot, M-O-O-T, or kumbaga nagiging parang wala nang saysay kung nangyari na yung sinusubukan nating iwasan. Okay? Yung TRO dumating pero nakaalis pa rin yung eroplano. So, moot na ba yung TRO? Opo. Sadly. Pero, maraming arguments na nagsasabi na pwede rin natin tong i-invoke pa rin. No? Pagdating sa kung saan man sila pupunta, whether sa Dubai or yung iba sinasabi kahit sa Netherlands. No? To show, out of the doctrine of judicial courtesy, para palagay ko dapat mag-apply dito yan, na yung korte natin ay gumagana. So,
kung merong TRO yung Supreme Court at nakita yan sa Hague ng Netherlands, palagay ko kahit moot siya, pwede siyang isubmit sa Hague, no? At sabihin, ito ang pinakamalakas na patunay that your jurisdiction should not apply yet. Hindi pa siya dapat i-activate kasi gumagana korte namin, nag-i-issue pa nga ng TRO eh. No? So, yun naman ang tingin ko dun sa TRO. Bagamat moot na siya in the traditional sense, may saysay pa rin yung TRO. Okay. At, meron dapat managot doon sa hindi nila pagsunod sa TRO. Dahil sa ating mga nababalitaan, alam naman ng authorities na merong TRO, pilit naman pong pinakita sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng ito, no? Kasi public knowledge na nandun yung TRO, no? May mga in-announce pa po yung Supreme Court, no? Na official statement ng spokesperson nila na nairapol na at dinidinig na with urgency. So ibig sabihin, hindi nag-exercise ng restraint yung authorities natin. And they did not exercise judicial courtesy, no? Hindi nila ginalang. So dapat bang may managot doon? Opo, sa palagi ko dapat may managot doon. No? That is kumbaga that is contempt, no? Violation niya ng direct order of the court. Okay. Ano pa ang mga madalas na katanungan? Okay. Ang mga tanong, ano ngayon ang mga legal recourse ng sige, sandali, may mga nagtatanong dito, mga I'll call a friend. Okay, patingin. Sige po, thank you. Teka, dito muna ako sa naiisip ko. Ano daw ang mga legal recourse nila PRRD? I'm not sure how it works in international law. Pero palagay ko, the PRRD legal team should focus on making this a special appearance. No? Ang special appearance po sa batas lang natin, hindi ko alam sa international law, ay we go there, no? But we are not recognizing the jurisdiction of their court, and we are simply making a special appearance to challenge their jurisdiction. That is it. We will not ask for any other remedies, wala tayong, or any determination by that international body. Because once we do that, no, para nating tinanggap ang kanilang authority. No? You cannot you cannot challenge the jurisdiction of a court and at the same time ask for their intervention or reliefs, no? That's diametrically opposed. So ang dapat maging very clear sa atake natin legally doon is special appearance lang ito. We are here in fact against our own volition, and we are here either to quash the warrant or to challenge the jurisdiction of this international body, the ICC. Okay? Yun ang legal recourse in my understanding. Sabi ng isa, denied daw ang TRO ni Bato at PRRD. Ano po ang implications nito? Hindi ko alam kung denied. Okay. Kaya nga sabi ko, ayokong pag-usapan yung TRO, ayokong pag-usapan yung arrest, kasi ang sa akin, jurisdiction lamang ang dapat pinag-uusapan natin dito.
Okay? Attorney, may mga susunod po bang lawyers kay PRRD? Well, ang alam ko kasi, yung legal team nandito, no? Nagtutulong-tulong. Kasi doon nga, nilimitahan lang yung mga pwedeng pumunta doon. Pero, the legal team has been formed at siguradong pupunta yan doon at some point. Pero kasi they can work naman kahit kahit malayo. What are the chances that the case will be dismissed due to technicalities? Yun nga po, kasi kung sa technicalities lang, yung sa Article 59 ng Rome Statute, malinaw na nga na doon pa lang sa manner of the arrest na hindi dumaan sa ating competent judicial authorities, then tapos na. 'Di ba? Pero I hate to say it, pero nga some people are saying na since political ito, we're not sure kung masusunod ang law. No? Kasi nga, ang labo ng international law, hindi mo alam kung legal ba o political. 'Di ba? Technically, sa nagtanong, para sa akin, oo. Dapat ma-dismiss na yan due to the illegal arrest. Okay. Meron silang pinag-uusapan na residual na withdrawal. Kasi that is in the final few articles of the Rome Statute which I challenge. Kasi hindi pasok dun sa residual jurisdiction ng sinasabi. No? Hahanapin ko lang Pero hindi ako naniniwala doon. I do not subscribe to that argument. Ayan. Kasi dito sa Article 127, yung about withdrawal. Okay. Okay, ang sinabi, it's the withdrawal of the state, no, shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Hindi nga na-commence. Okay, so yun yung first sentence, First sentence, not applicable kasi hindi na-commence bago tayo umalis sa ICC. Ito yung pangalawa. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Okay? Yan yung pinag-uusapan nilang residual no? Pero ang continued consideration po of any matter, in my legal opinion, is not the same as the exercise of jurisdiction. Ang sa akin, iba ang duty to cooperate versus continued consideration. Okay? Yun po ang lilinawin ko. Ang hirap ipaliwanag dito kasi siyempre mas maganda sabay po natin binabasa. Ganito na lang po. Buksan po ninyo ang Rome Statute. Maganda sa panahon ngayon, lahat tayo may access na sa mga information. Buksan nyo yung Rome Statute, tingnan nyo yung Article 127, Paragraph 2. Okay? Kasi Paragraph 1, nakalagay lang naman kung paano umalis yung pag-withdraw. Pero yung number 2, ang sinabi, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising blah 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 blah. Okay. Then, its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced. So, dalawa yung elements. So, nakalagay, may duty to cooperate, okay, yung state, tsaka commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Okay? Kailangan, may duty tayo to cooperate, which meron naman noong time na yon. Pero commenced prior to the date, dapat on the date of effectivity of the withdrawal. Hindi nga. Hindi nga sila nag-commence. September 2021 sila nag-commence.
Number 2, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter. Ano ba ibig sabihin ng continued consideration? Iba na yon. Iba ang duty to cooperate kasi ang cooperate, bilateral. Ang cooperate, maka-cooperate yung ICC tsaka yung Estado. Pero yung continued consideration, that's unilateral. Continued consideration, di i-consider nila. Ituloy lang nila yung pag-consider. So, sana po malinaw sa inyo yung yun. May karapatan po ba ang taong bayan na magsampa ng impeachment sa Pangulo sa SC? Meron. Hindi po sa Supreme Court. Ang pagsampa po ng impeachment ay ginagawa po by petitioning the lower house. No? Ang basahin niyo po ang Article 11 ng ating Constitution, ng 1987 Constitution. Okay? Ang pagsimula po ng impeachment ay magpa-file ng basahin natin ha. Pero memorize po natin yan. Pero gusto lang natin safe, ano? Basta ang mangyayari dyan, either ang isang congressman ng lower house or any private individual na ibibigay sa isang congressman ay pwedeng mag-file ng impeachment. Ang tanong ngayon, given our political climate, didinggin ba? Yun ang mahirap ngayon. Kasi nga, wala nang nasusunod sa batas ngayon eh. Kaya napakahirap pong mag-impeach. Legally, sa tanong nyo po, pwede bang magsampang kahit sinong tao ng impeachment? Opo. Sa lower house po. Hindi po sa Supreme Court. Sa Congress po. Sa Congress. Pero, politically, mangyayari ba yan? Malabo po kung impeachment. Kasi nga, parang hindi naman masama sumubok, palagay ko. Kasi iyan, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member. So, simplihan natin. Pwedeng yung congressman mismo ang mag-file ng verified complaint for impeachment, congressman mismo, or any citizen, na kailangan may resolution of endorsement by any member. Bibigyan ka ng endorso. And yan, sasali na siya sa order of business. Okay. Ngayon, huling tanong. Bago po tayo magpaalaman. May mga nagtatanong kung anong gagawin natin ngayon. Yan, si Floret Lane. Alam niyo po, yan ang pinakamahirap sagutin na tanong. Because I do not want to break any laws. Para sa ngayon po, dapat po, lahat tayo ay naka-tune in sa lahat po ng balita. Wala pong masama na magkaroon kayo ng digital na mga pagpupulong upang kayo po ay laging nag-uusap at handa sa lahat po ng impormasyon. Mag-iingat lang po kayo kasi po bagamat lahat tayo ay nasaktan, ang gusto ko po sanang maintindihan nating lahat, ay may mga salita na bawal. Kailangan po natin maintindihan. May mga salita po na bawal. Wag po kayo magsasalita ng mga maaanghang na meron pong patungkol sa mga yung mga kumbaga change ng mga gobyerno. Wag po kayo magsasalita ng mga ganoon. Ang lagi nyo lang pong
maaaring ipagsigawan ay ang hustisya para sa ating Pangulong Duterte, na mabigyan po siya ng hustisya. No? Pero mag-iingat po tayo because words are powerful. So ako po ay magpapaalam muna. I'm doing my part para po ma-share sa inyo dahil alam ko po ang marami sa inyo, mga sa sobrang tagal na sa politika, expert na, pero we have to make sure na wala tayong weakest link. Kailangan po lahat tayo sabay-sabay yung pag-andar ng ating pag-unawa. Pag lumabas po yung mga facts about the illegal arrest, dapat alam natin kung bakit illegal yung arrest. Pag lumabas po yung sa TRO na hindi pala granted ng Supreme Court, no? Although I have yet to see it kasi hindi ko pa nakikita eh. Kasi nga puro secret eh. No? Pag lumabas yung mga ganun details, dapat alam natin. Okay? Huwag po nating tigilan ipaglaban na dapat pauwiin nila si Pangulong Duterte. Dahil lagi ko pong inuulit, tulad ng sinabi ko, kung yung isla at mga karagatan, atin yan. Si Duterte po, atin yan. Atin yan. Kung galit man kayo kay Pangulo, okay lang. Atin pa rin yan. Dito dapat siya. Atin yan. Ato ni Bay. Atin yan. Okay? May mga tanong pa yata. Teka, inihin ko lang. So the SC found, ayan, mga usual words yan. Yung the Supreme Court found that the petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of TRO. So, kailangan po mag-ingat po tayo sa mga posting kasi marami nagsasabi na biglang may TRO na, mga ganon. So, basta, ang suggestion ko po, you go to the official sites, no? Official na mga pages ng mga tao. So, ayun lang po. Sana po marami po akong natututunan sa inyo. Sana po may mga napupulot din po kayo sa akin. Dadalas-dalason ko po yung pag-live upang makapag-contribute sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Ayun po, mag-ingat lang po kayo and always remember that these things happen for a reason.